retired ako. 40 years ako sa serbisyo. Bakit ako nagpapasalamat ako na si President Bongbong Marcos ang mamuno sa Department of Agriculture. Sabi ko, ay salamat. Mapapaganda ang agrikultura natin. After 3 months, kauna-unang announcement ng korupsyon doon pa sa ahensya na pinaghahawakan ng ating mahal na presidente. Patuloy akong lumalaban sa kalaban ng taong bayan. Sino ba ang kalaban ng taong bayan? Normally ang terorista, normally ang NPA, normally ang mga kriminalidad na nangyayari sa ating bansa, droga, lahat ay nilabanan natin yan. Umabot ako ngayon sa edad kong 65 years old. Nagmula po ako sa 14 anyos. Pwede ba ako magkwento? Pwede. Pwede kasi para hindi kayo mainip. Para hindi kayo mainip at para yung mga bisita natin dito sa Intramuros ay marinig nila na mayroon palang isang Pilipino sa edad niyang 14 anyos. Tingnan niyo po yung mga 14 years old dito. Sino ba yung may 14 years old dito? Sa edad ko 14 anyos, 13 anyos ako, dumaan ako sa basic military training. Ano yung basic military training? Yung mga obstacle course. So, alam niyo yung obstacle course, yung mga akyat ng building, bababa ng building, kung ano pang river crossing, pinagdaanan ko yan sa edad kong 13 anyos. Pagdating ng 14 years old ko, hindi ko akalain na ako pala ay mapalaban sa mga rebelde sa edad kong 14. Napalaban ako ng 3 araw at 3 gabi. Pero inyo, 3 araw, 3 gabi. Ang masaklap nito, we are only 17 forces, 15 special forces, 1 CSDF, at 1 Cub Scout. Ako yun. Ako yun. Pang 17. Ang kalaban namin ay humigit kumulang 400 rebels. Umabot kami ng isa lang Attorney Garcia. Ayusin nyo po, ayusin nyo. Kasi ang taong bayan baka magalit. Delikado. Dahil ang nilalapitan na lang namin ngayon, Attorney Garcia, ang taong bayan. Ang taong bayan ang aming nilalapitan. Salamat, mayroon tayong mga proteksyon. Nandito ang ating Philippine National Police. Sila ay bantay natin. Sila ang ating tagapagligtas ng ating bansa. Dahil sila ang inatasan natin. Ang kapulisan at kasundaluhan, pinasok natin bilang sundalo at pulis para bantayan ang Pilipino. Naiintindihan ba natin? Binabantayan tayo ng pulis. Pero be reminded walang magmumulang gulo sa atin. Wala. Ang atin lang magpahayag ng ating damdamin. Damdamin bilang isang Pilipino na tinatawag natin freedom of expression. So, mga kaibigan, narito kami, nagpapahayag lang sa inyo na maraming napabalita. Isa na magpapatunay si Atty. Glensiong, si Atty. Respicio ay mayroong possible hindi ko sinabing may dayaan, wala pa nga eleksyon, may dayaan. Pero bakit sa international may mga report na may nangyayari pero wala pang kaso, so hindi pa rin totoo. So mapapatunayan natin ito sa May 12. Papatunayan natin na sana clean, honest election tayo, mga kababayan. Palakpakan po natin na walang maging dayaan sa darating na May 12. Palakpakan po natin. Paano kung may dayaan? Anong gagawin natin? Taong bayan, sagot ng taong bayan yan. Ang taong bayan ang sagot sa ating problema. Ano po? So balikan ko nga pala yung kwento ko. May yan balikan ko yung kwento ko, hindi ko pa natapos yung bakbakan, yung 400 versus 17. May narinig na ba kayo nun? 17 versus 400, tapos
3 araw, 3 gabi. Kaya pinapaliwanag ko dito na kaya palang labanan kahit gaano karami ang kalaban at kukunti lang tayo kung sulit naman tayo. Di ba? So yun ang hinalimbawa ko. Umabot kami ng 3 days and 3 nights bakbakan. Mayroon pa kami nung panahon na yun, 1974, July. Mayroon pa tayong fighter wing noon. Mayroon pa tayong fighter plane. Pag-araw, kasama namin ng air support or Philippine Air Force. Pero pag gabi na at paumaga, kami lang ang umaharap sa kalaban. Umabot kami ng 3 days and 3 nights, umatras kami dahil may tinamaan sa amin. Isa lang ang tinamaan sa amin. Yung tinamaan, katabi ko pa. Katabi ko yung tinamaan. Sa kanan, tinamaan. At yung, nung dinala ko yung tinamaan sa gitna namin, sa aming foxhole, bumalik ako sa aking pwesto. Pagdapa ko, uy, bakit sabi ko mainit? Yun pala, yung nakatama sa kamay niya, islak, nasa dinadapaan ko. Tinanong ko ngayon ang sarili ko, ito ang tumama sa aking kabady? At lumusot sa akin, hindi tumalab. Bakit? Alam nyo ba yung tinatawag na X7, sir? Alam mo, sigurado yung X7, ano? Yung anting-anting, may commander toothpick. So, yung mga edad ngayon na 65 pataas, alam niyo yung commander toothpick. Sa Maguindanao, sa amin yun nagsimula yung commander toothpick. Sa lahat ng t-shirt namin sa taas, winisikan ko yan ang tinatawag namin X7, anting-anting. Ang t-shirt nilang lahat, may tama. Pero yung t-shirt ko, walang butas. Kaya ang ibang sundalo kasama ko, suot nila yung t-shirt nila. Oy, natapisan ako. Yung pala nakasabit, nakahanger. Pero sa akin walang tama. So, inisip ko, yung agimat ko, na ginamit ko, ay maaaring totoo. Kasi nga hindi tumalab sa akin, yung bala. Kasi ang amin noon, sa 3 araw, 3 gabi, lagi lang kami nakadapa. Walang pwedeng tumaas ang ulo. Kasi pag tumaas ang ulo mo, bungko na. Patay kang, bata ka. So lahat kami nakatago ang ulo. Yung muscle lang ang nakatutok. Sa loob ng 3 araw, 3 gabi, nakadapa kami. Sabi ko, kung mag-asawa na ito, okay lang nakadapa 3 araw, 3 gabi, di ba? Tawa naman kayo, ano? O, siyempre, yan ang pampalakas. Without that, may ina tayo. Di ba? Okay, tuloy tayo. Nakadapa kami 3 araw, 3 gabi. Pag sa gabi, nakaupo na kami. Kasi hindi naman kayo may makikita, no? So, lumipas yan. Sa loob ng 3 araw, 1 beses lang kami nakakain. 1 beses lang. Pero bakit nakayanan namin na hindi kumain ng 3 araw? So tayo, 3 araw, diba? 3 araw. So 3 araw, hindi tayo kakain. Bakit nakaya namin? So walang kainan ngayon. Hindi, joke lang yun. Pero nagkataon kong side talaga. 3 days tayo dito. 3 days yung experience ko na hindi kumain. So totoo lang. Paano mo maisipan kumain? Ang buhay mo iniisip mo eh. Okay, iwanan ko na yung kwento na yon, pang military at sa mga mahilig sa mga adventure. Okay, balik na po tayo sa sitwasyon natin. Bakit nga pala nabuo ang Filipino Guerrilla Forces? Bakit nabuo ang Filipino Guerrilla Forces April 9, 2024? Nabuo namin ni Supremo ni General Captain Dado, nabuo namin April 9. Saan namin nabuo? Sa libingan ng Bayani. Doon namin binuo araw ng Kagitingan. Bakit? Dahil malakas ang tunog doon na tayo ay mapapagera sa China. Mapapagera tayo sa China. Tapos ang gobyerno natin busy sa politika. Tandaan nyo, yung President Marcos administration, hindi nila inintindi yung mapalaban tayo. Ang inintindi nila politika, political ambition, para by 2028 sila pa rin ang magdadala ng Pilipinas. Yan ang pinakawalang niyang pag-iisip, mga kababayan. Napakawalang niya yan.
Ang hirap kasi nito, yung pera ng ahensya ng gobyerno, inuubos nila, pinagbabawasan nila. Yung EFP mo decision na, EFP na by 2028, nabutan pa rin Sir General Pukis, by 2028, ang Armed Forces, ang Armed Forces by 2028, magiging world-class Armed Forces tayo. Paano tayo magiging world-class Armed Forces ngayon by 2028? Bago ako nag-retire, yan yung pinag-usapan namin, yun ang first batch ako dyan. Na by 2028, magiging standard ng Armed Forces. Paano kayo magiging standard yung 120 billion pesos para sa EFP modernization, kinuha nila, hindi ko alam kung saan nila dinala. Ibang ahensya, kinuha nila, hindi natin alam kung saan dinala. Na ang Agriculture, Department of Agriculture, na ako nagpapasalamat ako na si President Bongbong Marcos ang mamuno sa Department of Agriculture. Sabi ko, ay salamat. Mapapaganda ang agrikultura natin. After 3 months, kauna-unang announcement ng korupsyon doon pa sa ahensya na pinaghahawakan ng ating mahal na presidente. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit inuubos ang kaban ng bayan? For what purpose? Alam nyo ba kung bakit? Yung nasa taas, babayaran nila. Lahat ng nagngangawa dyan, babayaran nila. Lahat ng mga head of offices, babayaran nila. Tapos yung nasa ilalim, babayaran nila. Kunwari, galing sa kanila. Yung pala, ayuda, galing sa taong bayan. Ang lumalabas ngayon, utang na loob. Utang na loob ngayon. Ngayon, eleksyon, ginagamit. Ginagamit sa eleksyon ngayon. Tapos nadayain pa. Ano na klaseng gobyerno na ito? Saan ba papatungo ang ating bansang Pilipinas? EFP! PNP! Magising tayo sa katotohanan. Umalis kami dyan na may panindigan. Dapat kayo, EFP, PNP, mayroon kayong panindigan para sa taong bayan. Bakit hindi kayo kumikilos? Alam nyo ba ang nangyari sa ating bansang Pilipinas? Alam nyo ba ang nangyari? Pero ito mga kababayan, sa aming kapitbahay sa Antipolo, ay bakit si Sir naging NPA na? Bakit naging NPA na? Kasi Sir, narinig namin nagsasalita, gano'n. Baliktad, NPA na daw ako. Hindi nyo ba alam? Ako ang #1 kalaban sa Samar at Central Luzon. Pangalawa, ang Region 4A. Ako ang #1 kalaban ng NPA because my organization, Filipino Guerrilla Forces, is anti-corruption and anti-communism. Paano ako naging NPA? Paano ako naging NPA? Ako, nagsasalita lang sa harapan ng taong bayan na makisig tayo na tayo! Hindi nyo ba alam? Kayo, nabubuhay kayo! Pero hindi nyo alam, niluloko na tayo! Pinapaikot tayo sa ating palad! Sundalo ako, nag-retire ako! 40 years ako sa servisyo! Bakit ako tatalikod sa aking bayan? Ipaglaban ko ang aking bayan! Hanggang kamatayan ko! Nung ako'y bata pa lang! Lumaban na ako sa tamba sa kalaban ng gobyerno. Tapos ngayon, tatalikod ako. Hindi ko tatalikuran ang mahal kong bansang Pilipinas. Tubig, please. Gusto ko lang may parating sa inyo. Thank you. Okay. Pahinga mo na. Ako muna tayo, sir. I love you all. Sa totoo lang mga kababayan, naibulalas ko lang ang galit ko. Dahil ako nagsakripisyo sa edad kong 14 anyos. I'm now 65 years old. Ito pa rin ang nangyari sa bansa natin. Ano ang dapat natin gawin? Police!
Sundalo! Ano ang dapat natin gawin para sa ating bayan? Ha? Para anong gagawin natin? Magkaisa tayo para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Yun ang pananawagan ko sa pulis at sundalo. Ha? Kung sinasabi nyo na ako ay aktivista, dalawa kasi ang aktivista sa aking pag-iisip. Ha? Ang komunista, isa ay anti-government, pro-communist. Aktivista, anti-government, pro-communist. Yung isang aktivista, anti-government, dahil may nakikitang mali. Kaya nagiging aktivista tayo dahil nakikita natin ang mali. Nandoon ako sa isang aktivista para sa bayan. Mga kababayan ko, ako ay isang Katoliko. Father, marami akong barkada na pare. Pero sana yung mga pare natin gumising rin sa katotohanan. Ano? Marami akong barkadang pare. Hindi na ako magkwento tungkol sa pare. Ayaw ko na magkwento tungkol sa pare. Kung ako mahilig, hindi siya mahilig magsasalita. Nag-sermon. Okay, alam ko na, para lumalim lang yung isip nyo ba? Para gumana yung ating mga ugat-ugat. Siyempre, di ba? Tayo mga may edad, kailangan natin paganahin din yung ugat natin para lumakas-lakas tayo. Okay, mga kababayan, narito kami sa grupong ito na United People's Initiative na ayon sa ating saligang batas na magkaisa tayo, ihayag natin ang nakikita nating mali. Ano bang mali? Maraming mali. Ang hirap isa-isahin. Ang hirap isa-isahin ang mali. Pero mayroon lang ako mga major na mali. Una, korupsyon. Pangalawa, pro-communism. Pangatlo, narco-politics. Pang-apat, tuwadkom, abuse of power. Panglima, yung namumuno sa atin, ang ating Pangulo, ayaw pang sagutin ang hamon ng taong bayan. Magpa-drug test ka, Pangulo. Once tinanggi mo ang papag-drug test, therefore, you are positive. Ikasimple lang yung challenge, magpa-drug test ka para mawala ng issue sa'yo. Malay mo, pag nagpa-drug test ka at naging positive, kakampi mo na ako. Pero sa totoo lang mga kababayan, bago ako napunta dito sa pagsasalita nito, galing ako sa Marcos. Because I am number 1, Marcos loyalist. Pinag-aral ako ng Marcos Jr. Kaya ako naging opisyal. Pinag-aral ako ng ating former President Ferdinand Bongbong Sr., Ferdinand Marcos Sr. Pinag-aral ako ng 4 na taon. Nag-aral lang ako para makapagtapos ng kolehiyo sa under ni General Browner. Uy, General Browner rin. General Browner ng 1st Scout Ranger Regiment. Hindi yung Browner ngayon. Hello sir, General Browner. My buddy. Medyo gising tayo sa katotohanan, General Browner. Okay. Malaking utang ko na loob sa ating Pangulong Marcos. Kaya ako, nung campaign period, 6 million, 6 million Pilipino nadala ko sa Marcos. Yun yung vanguard of democracy, 6 million yun. Pero nung pumapasok ng after 1 year, humiwalay ako. Ang kausap ko dito, before the campaign period, saka during Marcos time administration, ang kausap ko dito, yung bayaw niya, si Martin Araneta. Nag-uusap kami, dati sa Kubo lang kami nag-uusap ni Martin Araneta. Nung manalo na sila, nandun na kami sa 5-star hotel ng BGC. Big time. Kita ko, laking building Wala pang isang taon, may-ari na ng isang building. Okay. Tapos, ganito. Isa na lang. Okay na. Matapos na ako. Okay. So, humiwalay ako. Dahil alam ko, walang mangyayari
Noong June 25, 2023, June 25, 2023, nagkausap kami ni Pangulong Marcos Jr. sa Special Forces Anniversary. At nagkausap kami, konti lang ang pag-usap namin, kaya lang nang ma-evaluate yung pag-usap namin, pumasok dito, lumabas sa kabilang tainga. Tapos pinalo up ko kay Secretary Lagdamio. Yung si Secretary Lagdamio, nag-usap kami. Sabi niya, on process na. Ano yung on process? Kasi nga kaya ako sumama sa Marcos Jr. dahil yung kayamanan daw nila ay gagamitin, ibibigay sa taong bayan. Yung trillion of pesos, ibibigay sa Pilipino. Kaya naman ako nagsikasik, magbuo ng samahan para makatulong tayo sa mahirap. Asa na ngayon? Nawala na. Ang nangyari, puro abuso na lang ang nakikita natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Doon lang nakakasigaw si brother Colonel John Mitran. Mahal ko yung kaibigan ko na yan. Isipin nyo, 65 years old. Di naman tayo nagkakalayo ng edad brother. Ang hirap magmahal sa bayan. Sa totoo lang. At yan ang missing factor natin yung ating mga kababayan na iba. Dahil, yun ang obserbahan ko, share ko lang sa inyo sa dami ng ating ginagawa sa grounds. Kaya busy ako dyan, makikita nyo, lahat ganito. Noong wala pang cellphone, pag sinabi mong punta tayo dito sa ganitong lugar, lahat nandun, ang dami. 100,000 kagad. Ilang oras lang, milyon, hapon, milyon na. Ngayon, hanggang ngayon, nagte-text pa. Sabi ko, ilang linggo na tayo nagte-text. Alam niyo kung anong text lahat? Iisa! Marami na ba sila? Tingnan ko muna. Pag marami na, tsaka pupunta. Lahat sila ganun. Kung lahat ganun ng mindset, walang pupunta rito. O yung pagkain nyo, andyan na parating na. So pagbigyan naman natin ng ating kaibigan, sabi ko sa inyo, lahat ng political party nandito. Maniwala kayo, kahit ganito lang number natin. Isa sa mahal nating kaibigan, nagserbisyo rin sa bayan ng matagal. At alam niya kung ano yung kalakaran sa ating gobyerno, sa ating politika. Ang mahal natin, Yusek